Kung kayo po ay isang lalaki na higit 60 anyos, kailangan ninyo itong marinig. Ang prutas na kinakain ninyo sa almusal, oo, yung palagi ninyong pinaniniwalaan na mabuti para sa inyong kalusugan, ay maaaring ang siyang dahan-dahan at patuloy na pumapatay sa inyong kakayahang makatayo araw-araw. Maaaring iniisip ninyo na sinisimulan ninyo ang umaga sa malusog na paraan, ngunit sa loob ng inyong katawan, ibang-iba ang nangyayari. Humihina ang daloy ng dugo, bumabagsak ang testosterone, at ang inyong kakayahan bilang isang lalaki unti-unti itong nawawala. Nang hindi ninyo man lang namamalayan kung bakit. Ako po si Dr. Jose Reyes, at sa mahigit 30 taon bilang isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, natulungan ko na ang maraming kalalakihan na maibalik ang kanilang kalusugang sexual sa natural na paraan. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano bawiin ang sinubukang nakawin ng pagtanda at maling impormasyon. Dahil ang ibubunyag ko ay hindi lang tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa 7 partikular na prutas na dapat ninyong iwasan sa umaga kung nais ninyong protektahan ang inyong pagkalalaki, ang inyong enerhiya, at ang inyong kumpiyansa. Marahil ay hindi pa kayo nababalaan tungkol sa mga prutas na ito. Sa katunayan, iniisip ng karamihan sa mga kalalakihan na tinutulungan nila ang kanilang sarili, ngunit iba ang sinasabi ng siyensya. Kapag naintindihan ninyo kung ano talaga ang nangyayari, hinding-hindi na ninyo titingnan ang inyong almusal sa parehong paraan muli. Kaya't samahan ninyo ako dahil ang ika-5 prutas sa listahang ito ay nasa halos bawat tahanan, at mas malaki ang pinsalang idinudulot nito kaysa sa inyong inaakala. Pag-usapan natin ang katotohanan sa likod ng inyong plato at kung paano bawiin ang lakas na ipinanganak sa inyo. Bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa inyo ang pagprotekta sa inyong pagkalalaki at nais ninyo ng mas marami pang totoo at walang paligoy-ligoy na payong pangkalusugan na partikular na ginawa para sa mga lalaking higit 60, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications. Nagbabahagi ako ng mga tip na maaaring magpabago sa paraan ng inyong pagtanda at kung paano kayo gumanap. At kung ang video na ito ay para sa inyo, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang dirulaw para malaman ko kung paano ko pa ito mas gagawing kapaki-pakinabang para sa inyo. Sige, simulan na natin. Ang pinakaunang prutas na kailangan ninyong bantayan, lalo na kung kayo ay higit 60 at seryoso sa pagpapanumbalik ng malakas at maaasahang pagtayo, ay isa na malamang na nasa inyong kusina ngayon din. Ito ay mabilis, madali, at tinaguriang healthy sa loob ng maraming dekada. Ngunit para sa inyong kalusugang sexual, maaaring mas marami itong pinsalang nagagawa kaysa sa kabutihan. Ang tinutukoy ko ay ang saging, lalo na ang mga sobrang hinog na. Unang prutas, saging. Lalo na ang sobrang hinog. Aaminin ko sa inyo, ito ay naging mahirap para sa akin. Sa halos buong buhay ko, akala ko ang saging ang perpektong pagkain sa almusal, mabilis, madali at puno ng potassium. Ngunit ang hindi ko alam at ang hindi pa rin napagtatanto ng maraming kalalakihan na higit 60 ay ang saging, lalo na kapag malambot at may mga batik-batik na,
ay maaaring tahimik na sumisira sa kanilang kakayahang tumayo at manatiling matigas. Ito ang nangyayari sa loob. Habang nahihinog ang saging, ang taglay nitong asukal ay tumataas ng husto. Ang malambot at matamis na saging na inihahalo ninyo sa inyong cereal o smoothie ay nagpapabaha sa inyong dugo ng mabilis matunaw na asukal. Kapag nangyari iyan, unang-una sa umaga, nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng insulin. Para sa mga nakatatandang lalaki, ito ay isang problema dahil ang insulin ay parang isang hormonal bully o siga. Pinipigilan nito ang produksyon ng testosterone, ginugulo ang nitric oxide production, at pinapaga ang mga daluyan ng dugo na inaasahan ng inyong ari para sa matibay na pagtayo. Kaya maaaring iniisip ninyo na binibigyan ninyo ng panggatong ang inyong katawan, ngunit ang totoo, ginugutom ninyo ang inyong performance. Ang pinakamasama pa, ang pinsala ay hindi agad lumalabas. Ito ay mabagal at tahimik. Marahil isang umaga ay hindi kayo magigising na matigas. Pagkatapos mangyayari ulit. Sa kalaunan, maniniwala na lang kayo na ito ay normal na nangyayari sa pagtanda. Ngunit hindi. Ito ay ang inyong almusal. Kung talagang mahilig kayo sa saging, narito ang aking payo: huwag itong kainin ng mag-isa at huwag kailanman sa walang lamang tiyan. Kung kailangan ninyong kumain nito, kainin ito sa hapon at isabay sa protina o healthy fat para pabagalin ang epekto ng asukal. Kung hindi, inihahanda ninyo lang ang inyong sarili para sa hormonal na kaguluhan na hindi na kayang bawiin ng inyong katawan tulad ng dati. Ngayon, kung akala ninyo masama na ang saging, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na prutas. Ito'y maliit, matamis, at mukhang inosente, ngunit isa ito sa mga pinakamasamang salarin pagdating sa tahimik na pag-ubos ng daloy ng dugo mula sa inyong pagkalalaki. Kung nanonood pa rin kayo at namumulat ang inyong mga mata sa kung ano ang maaaring tahimik na nakakaapekto sa inyong kalusugan, i-type ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang prutas na kailangan ninyong bantayan. Ikalawang prutas, ubas. Ang ubas ay isa sa mga prutas na dati kong kinakain ng walang pag-aalinlangan. Kukuha ako ng isang dakok mula sa ref, iniisip na gumagawa ako ng isang matalino at malusog na pagpili. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito kinuwestiyon. Ngunit ang natutunan ko kalaunan bilang isang doktor at bilang isang lalaki sa edad na 60s ay nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa maliliit na lilang merienda na iyon magpakailanman. Narito ang katotohanan: ang ubas ay napakataas sa natural na asukal, lalo na para sa kanilang liit. Maaaring maliliit sila, ngunit sila ay siksik. Dahil halos tubig at asukal lang sila, mabilis silang matunaw. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo sila unang-una sa umaga nang walang laman ang tiyan, para silang alon na humahampas sa inyong daluyan ng dugo na nagpapataas ng inyong blood sugar sa loob lamang ng ilang minuto. At kapag tumaas ang blood sugar, dumarating ang insulin. Iyon ang paraan ng katawan para subukang ibalik ang balanse. Ngunit para sa mga lalaking kaedad natin, ang pagdagsa ng insulin na iyon ay may iba pang ginagawa. Sinisimulan nitong sakalin ang testosterone. Pinipinsik nito ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong pagtayo.
Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na siklong iyon, araw-araw, ay humahantong sa isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagguho ng inyong lakas sexual. Maaaring hindi ninyo ito mapansin kaagad, ngunit isang araw ay magtataka kayo kung bakit hindi na tulad ng dati ang inyong kumpiyansa, bakit parang matamlay ang inyong mga umaga, bakit hindi na kayo tumutugon sa stimulasyon tulad ng dati. At ang sagot ay maaaring nakalagay lang sa inyong lalagyan ng prutas. Kung mahilig pa rin kayo sa ubas, narito ang aking tapat na payo, huwag na huwag itong kainin unang-una sa umaga. Itabi ito para sa hapon. Mas mainam kung pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina, kung kailan stable na ang inyong blood sugar. Sa ganoong paraan, mae-enjoy ninyo ito nang hindi binabayaran ang kapalit sa kwarto. Ngunit huwag muna kayong umalis dahil ang susunod ay isang bagay na iniinom ng milyon-milyong lalaki tuwing almusal araw-araw. Sa paniniwalang ito ay isang malusog na panimula. Sa katotohanan, isa ito sa mga pinakamalaking nakatagong banta sa inyong pagtayo at malamang ay nasa inyong refrigerator ngayon din. Ikatlong prutas, orange juice. May panahon na ang isang baso ng orange juice ay parang perpektong paraan upang simulan ang araw. Naaalala ko pa na inihahain ko ito kasabay ng almusal, iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Vitamin C, di ba nakakaginhawa, magaan, at nakapagbibigay enerhiya. Ngunit ang totoo, ang ritual na iyon sa umaga ay dahan-dahang kumakalaban sa akin. At kung kayo ay isang lalaking higit sa 60 na umiinom pa rin ng orange juice sa almusal, meron kayong kailangang malaman. Ang orange juice ay hindi ang health drink na ipinaniwala sa atin. Hindi ito isang piraso ng prutas. Ito ay asukal sa likidong anyo. Sa katunayan, ang isang baso ay maaaring maglaman ng kasing daming asukal ng isang lata ng soda. Kapag ininom ninyo ito nang walang laman ang tiyan, walang fiber, walang taba, at walang protina upang pabagalin ang asukal na iyon. Agad itong tumatama sa inyong daluyan ng dugo na nagdudulot ng matinding pagtaas ng blood sugar. At kasama ng pagtaas na iyon ay ang pagbaha ng insulin. Ngayon, narito ang bahaging mahalaga. Ang pagdagsang iyon ng insulin ay pinapatay ang produksyon ng testosterone at pinapakipot ang inyong mga daluyan ng dugo, kabilang na ang mga nagsusupply ng dugo sa inyong ari. Sa paglipas ng panahon, ang malusog na gawi sa umaga na ito ay nagiging isang araw-araw na pag-atake sa kalidad ng inyong pagtayo. Maaaring makaramdam kayo ng pagiging alerto sa loob ng 1 o 2 oras, ngunit pagsapit ng tanghali, babagsak kayo. Bumababa ang enerhiya, nawawala ang motibasyon, at dahan-dahan humihina ang inyong sexual na tugon hanggang sa maniwala kayong pagtanda lang ito. Ngunit hindi. Ito ang inyong inumin sa almusal. Kung talagang gusto ninyo ng citrus sa umaga, laktawan ang juice at kumain na lang ng isang buong kahel. Ang fiber ay magpapabagal sa pagsipsip ng asukal at magbibigay sa inyo ng mga sustansya ng walang sugar shock. O mas mabuti pa, simulan ang inyong araw sa tubig at maghintay hanggang pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina bago mag-enjoy ng anumang prutas. Ngayon, ang susunod kong ibubunyag ay mas ikagugulat ninyo.
Dahil ito ay isang prutas na pinaniniwalaan ng maraming lalaki na nakakatulong pa nga sa pagtayo. Bagamaat may katotohanan iyon, kapag kinain sa maling paraan, maaari nitong tahimik na sirain ang inyong performance ng walang babala. Ikaapat na prutas pakwan ng labis. Ngayon ito'y personal sa akin dahil tulad ng maraming kalalakihan, dati akong naniniwala na ang pakwan ay isang superfood para sa kalusugang sexual. Narinig ko na naglalaman ito ng citrulline, isang compound na maaaring makatulong sa daloy ng dugo, kaya kumakain ako ng malalaking hiwa sa isang mainit na araw. Pakiramdam ko'y may ginagawa akong pabor sa aking katawan. Ngunit ang hindi ko napagtanto at ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaking higit 60 ay kapag kinain mo ang pakwan sa maling paraan, lalo na sa umaga o sa malalaking dami, maaari itong tahimik na kumalaban sa mismong bagay na sinusubukan mong protektahan. Kita ninyo, ang pakwan ay higit sa 90 papartot na tubig, ngunit puno rin ito ng natural na asukal at may mataas na glycemic load. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito nang walang laman ang tiyan, lalo na sa almusal, mabilis nitong binabaha ng asukal ang inyong sistema. Ang mabilis na sugar rush na iyon ay maaaring humantong sa parehong hormonal chain reaction na napag-usapan na natin: pagtaas ng insulin, pagpigil sa testosterone, at pagbawas ng nitric oxide. Ang mismong sirkulasyon na kailangan ninyo para sa matibay na pagtayo ay naaantala bago pa man magsimula ang inyong araw. Mas malala pa, dahil napakabilis matunaw ng pakwan, hindi kayo nito pinapanatiling busog. Ibig sabihin, mas malamang na bumagsak ang inyong enerhiya sa kalagitnaan ng umaga, nahahanap ng mas maraming asukal at magsisimula ng isang siklo na nagnanakaw ng inyong enerhiya, mood at kumpiyansa. Ang pinakamasama, maaaring hindi ninyo kailanman maiugnay ang mabagal na paghina ng inyong sexual na paggana sa isang prutas na akala ninyo'y nakakatulong sa inyo. Kung mahilig kayo sa pakwan, hindi ko sasabihing itigil ninyo ito ng tuluyan. Ngunit kainin ito ng paunti-unti at huwag kailanman unang-una sa umaga. Kumain ng ilang hiwa pagkatapos ng isang pananghalian na may protina kapag stable na ang inyong blood sugar. Doon ito kayang hawakan ng inyong katawan nang hindi binabayaran ang nakatagong presyo. Ngunit kung sa tingin ninyo ay mapanlin lang ang pakwan, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na prutas. Ito'y kakaiba, matamis at sikat na sikat, ngunit maaaring ito ang pinakapanganib sa lahat para sa inyong testosterone at pangmatagalang kalusugan ng pagtayo. Kung kasama ko pa rin kayo at nakakatulong ito na makita ninyo ang mga bagay ng mas malinaw, i-type ang numerong PUN sa comments para malaman kong nandito kayo. Ngayon magpatuloy tayo at tingnang mabuti ang ikalimang prutas na maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo. Ikalimang prutas, mangga. Aminin ko, ang mangga ay isa sa aking mga personal na paborito. Ito'y makatas, matamis, at nagpapaalala ng mga umaga ng tag-araw. Sa loob ng maraming taon, hindi ako nagdalawang isip na maghiwa nito at kainin unang-una sa umaga. Ngunit ang hindi ko naintindihan noon ay ang isang bagay na napakasarap ay maaaring tahimik na kumakalaban sa aking katawan, lalo na sa aking mga hormone sirkulasyon
at oo sa aking kakayahang gumanap bilang isang lalaki. Narito ang katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang mangga ay napakataas sa fructose, ang uri ng asukal na dumidiretso sa inyong atay. Ngayon, kapag bata at aktibo pa kayo, maaaring kayanin ng inyong katawan ang sugar spike na iyon nang walang gaanong problema. Ngunit pagkatapos ng sign, kapag bumababa ang insulin sensitivity at ang inyong atay, ay maaaring mayroon ng strain. Ang parehong prutas ay maaaring magdulot ng tunay na mga problema. Ang labis na fructose mula sa mangga ay nag-aambag sa pagkakaroon ng fatty liver na direktang nauugnay sa mas mababang antas ng testosterone. At kapag bumagsak ang testosterone, gayon din ang inyong kakayahang makamit at mapanatili ang isang matibay na pagtayo. Hindi lang iyon, ang asukal ng mangga ay nagpapataas ng inyong blood glucose na nagtitrigger sa pamilyar na ngayong tugon ng insulin na lalo pang pumipigil sa mga hormone at vascular function na kailangan ninyo para sa malusog na pakikipagtalik. Dahil mabilis itong matunaw, muli kayong magugutom kaagad na nagse-set up sa inyo para sa isang roller coaster ng pagbagsak ng enerhiya sa buong araw. Kung mahilig kayo sa mangga tulad ko, narito ang aking payo. Ituring ito na parang dessert. Kainin ito sa maliliit na bahagi pagkatapos ng tanghalian kapag stable na ang inyong blood sugar at nakakain na kayo ng protina para mabawasan ang epekto. Ngunit huwag itong kainin ng mag-isa sa umaga. Doon pinakamatindi ang pinsala. Ngayon, ang susunod ay isang prutas na mukhang malinis, tropical at nakakapresko, ngunit maaari nitong sinisira ang inyong pagtayo ng mas mabilis kaysa sa lahat, lalo na kung kinakain ninyo ito sa pag-aakalang nakakatulong ito sa inyong panunaw. Ika-6 na prutas, pinya. Ang pinya ay palaging parang simbolo ng kasiglahan, maliwanag, tropikal at puno ng lasa. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na isa ito sa mga pinakamahusay na prutas na maaari kong kainin, nakakapresko, puno ng bitamina at maganda para sa panunaw. Ngunit ang hindi ko napagtanto at ang hindi pa rin alam ng napakaraming lalaki na higit sa 16 ay ang pinya ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong pagkalalaki. Hindi ito mukhang mapanganib. Iyon ang dahilan kung bakit ito napakapanlinlang. Narito ang katotohanan, ang pinya ay sobrang taas sa natural na asukal, halos mapanlinlang. Ang isang tasa lang ay maaaring magbigay ng higit sa 16 na gramo ng asukal na may kaunting fiber lamang para pabagalin ito. Kapag kumain kayo ng pinya unang-una sa umaga, lalo na kung mag-isa lang, sinisimulan ninyo ang isang chain reaction. Mabilis na tumataas ang blood sugar, dumadagsa ang insulin, at sa loob ng ilang minuto, ang inyong katawan ay humaharap sa pamamagang hormonal imbalance at pagbawas ng nitric oxide, ang mismong molekula na responsable sa paglikha ng matibay at pangmatagalang pagtayo. Para sa mga nakatatandang lalaki, ang tugon na ito ay nangyayari ng mas mabilis at tumatama ng mas malakas. Hindi na kayang i-buffer ng inyong katawan ang asukal tulad ng dati na nangangahulugang kahit ang mga mukhang malusog na pagpipilian tulad ng pinya ay maaaring gumawa ng tahimik na pinsala. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi ninyo maramdaman ang epekto ngayon, ngunit sa loob ng mga linggo, buwan,
at taon, ito'y nag-iiwan ng marka. Hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyong hindi na kayo gumigising sa parehong paraan, kumukupas ang inyong pagnanasa, humihina ang inyong tugon, at halos walang nakakakita ng koneksyon pabalik sa pinya. Kung mahilig kayo sa pinya, kainin ito pagkatapos ng tanghalian o hapunan kung kailan mas handa ang inyong katawan na harapin ang asukal. Huwag itong kainin sa walang lamang tiyan at huwag itong gawing pangunahing almusal. Ngayon, ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring mas ikagulat ninyo dahil ang huling prutas sa listahang ito ay hindi man lang mukhang nakakapinsala. Sa katunayan, ito'y maliit tuyo at madalas na ibinebenta bilang isang malinis at masustansyang merienda. Ngunit para sa mga lalaking higit sa istanti, maaaring ito ang isa sa mga pinakamasamang bagay na ilalagay ninyo sa inyong katawan. Ikapitong prutas, pinatuyong prutas, pasas, dates, apricots. Kung merong isang grupo ng mga prutas na nanloko sa akin sa loob ng maraming taon, iyon ay ang mga pinatuyong prutas. Pasas, dates, apricots, palagi silang tila mas matalinong pagpipilian. Sila'y maliit, madaling dalhin, at may tatak na natural na merienda na puno ng fiber at sustansya. Dati akong naghahalo ng isang dakok sa aking oatmeal o kinakain ito kasama ng aking kape, iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Ngunit habang mas marami akong natututunan bilang isang doktor at bilang isang lalaking dumadaan sa yugtong ito ng buhay, napagtanto ko na ang mga inosenteng maliliit na prutas na ito ay maaaring gumagawa ng tunay na pinsala kung saan ito pinakamahalaga. Ang totoo, ang pinatuyong prutas ay walang iba kundi purot konsentradong asukal na nagpapanggap. Kapag inalis na ang tubig, ang natitira na lang ay isang siksik na tama ng fructose na may napakakaunting fiber para pabagalin ang pagsipsip. Pinoproseso ito ng inyong katawan na parang candy, lalo na kapag kinain unang-una sa umaga. Para sa mga lalaking higit sa 16, ang mabilis na sugar rush na iyon ay nagsisimula ng isang kaskad, tumataas ang insulin, tumitindi ang pamamaga, bumababa ang testosterone, at sumisikip ang daloy ng dugo. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit kung napansin ninyo na ang inyong pagtayo sa umaga ay humihina o hindi na gaanong madalas, maaaring ito ang isa sa mga nakatagong dahilan. Ang problema, mapanlin lang ang pinatuyong prutas. Mukha itong malusog, magaan, ngunit kapag kinain ninyo ito ng mag-isa, lalo na sa walang lamang tiyan, tumutugon ang inyong katawan na para bang kumain kayo ng isang matamis na dessert. Kung gusto ninyo pa ring kumain ng pinatuyong prutas, gawin itong minimal at kainin pagkatapos ng isang balanseng pagkain na may protina at taba. Huwag kailanman bilang isang solong pagkain sa almusal. Ngayon, napag-usapan na natin kung ano ang hindi dapat kainin, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na meron talagang ilang mga prutas na kayang gawin ang eksaktong kabaligtaran, mga prutas na sumusuporta sa testosterone, nagpapalakas ng nitric oxide at tumutulong pa na muling buuin ang lakas ng inyong pagtayo ng natural. Tingnan natin ang mga iyon sa susunod. Ano ang kailangan ninyong gawin? Ngayon, alam kong maaaring pakiramdam ninyo ay napakabigat nito, lalo na kung ang ilan sa mga prutas na ito
ay bahagi na ng inyong pang-araw-araw na gawain sa loob ng maraming taon. Naiintindihan ko, ganoon din ako dati. Sa halos buong buhay ko bilang isang nasa hustong gulang, naniniwala akong malinis ang aking kinakain. Akala ko ginagawa ko ang tama at hindi ko kailanman nakita ang koneksyon sa pagitan ng kung ano ang nasa aking plato sa almusal at kung ano ang tahimik na nawawala sa aking buhay, ang aking enerhiya, ang aking gana, ang aking kakayahang tumugon tulad ng dati. Ngunit nang makita ko ang pattern, hindi lang sa aking sarili, kundi sa sunod-sunod na pasyente, naging malinaw ang katotohanan. Ang mga tinatawag na malusog na prutas sa almusal na ito ay hindi pala talaga ligtas. Tahimik nilang sinisira ang kalidad ng pagtayo araw-araw sa bawat tama ng asukal. Hindi sa pamamagitan ng malalakas na babala, kundi sa maliliit na pagkawala, kaunting bawas sa tibay, dito kaunting dagdag na pagkadismaya doon, at sa kalaunan, ang paniniwalang, ganito lang talaga ang pagtanda. Hindi po. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Ngunit kailangan ninyong magsimula. Simula bukas ng umaga, alisin ninyo sa inyong almusal ang 7 prutas na ating tinalakay. Palitan sila ng mga pagkaing nagpapatatag ng blood sugar at sumusuporta sa daloy ng dugo, itlog, avocado berries, ng katamtaman Greek yogurt na walang dagdag na asukal. Uminom ng tubig sa umaga, hindi juice. At higit sa lahat, pakinggan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Dahil tutugon ito. Maaaring magulat kayo kung gaano kabilis magsimulang magbago ang mga bagay. Maaaring isang umaga ay magising kayo at mapagtanto na parang kayo na ulit ang sarili ninyo. At kung nagtataka kayo kung anong mga pagkain ang talagang nagpapalakas ng pagtayo ng natural, huwag kayong umalis. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga prutas na nagbibigay lakas sa inyong performance at tumutulong na maibalik ang uri ng lakas na akala ng karamihan sa mga lalaki ay nawala na sa kanila magpakailanman. Konklusyon, kaya pagsama-samahin natin ang lahat. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyong pakikinig, sa pananatiling mausisa at higit sa lahat, sa sapat na pagmamalasakit sa inyong kalusugan para questionin ang mga bagay na palaging sinasabi sa inyo. Dahil ang totoo, ang 7 prutas na napag-usapan natin ngayon, saging, ubas, orange juice, pakwan, mangga, pinya, at pinatuyong prutas ay walang mga babala. Mukha silang inosente. Ibinebenta pa nga bilang mga pagkaing pangkalusugan. Ngunit kapag kayo ay isang lalaking higit sa 10, hindi na hinahawakan ng inyong katawan ang asukal tulad ng dati at ang maaaring tila isang hindi nakapipinsalang pagpipilian sa almusal ay maaaring tahimik na kumitil sa inyong mga hormone, sa inyong daloy ng dugo, at sa inyong kakayahang maging tunay na kayo sa kwarto. Nakita ko itong nangyari nang paulit-ulit hindi lang sa aking mga pasyente kundi sa aking sariling buhay. At nakita ko rin kung gaano kabilis bumaliktad ang sitwasyon kapag gumawa kayo ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Hindi kayo sira. Hindi pa huli ang lahat dahil sa edad. Nagkataon lang na mali ang impormasyong hawak ninyo.
Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam at yon ang naglalagay sa inyo sa kontrol. Kaya bukas ng umaga, gumawa kayo ng ibang pagpili. Tumanggi sa mga prutas na puno ng asukal. Pumili ng tunay na nutrisyon sa halip. Tataas ang inyong enerhiya, babalik ang inyong focus at ang inyong pagtayo. Susunod sila. Marahil hindi sa isang gabi, ngunit mas maaga kaysa sa inaakala ninyo. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na kalakasan sa ating pagtanda ay hindi nagmumula sa pagtanggap na lang sa paghina, kundi sa pagkakaroon ng karunungan na questionin ang mga malusog na gawi na maaaring hindi na nagsisilbi sa atin. Ang inyong katawan ay nakikipag-usap sa inyo araw-araw. Ang tanong, handa na ba kayong makinig? Ito ay isang piraso lamang ng palaisipan. Mayroon ding mga pagkain, kabilang ang mga prutas na aktibong makapagpapabuti ng daloy ng dugo, magpapalakas ng testosterone, at muling magpapaningas ng apoy na akala ninyo'y kumukupas na. Ibabahagi ko ang mga iyon sa inyo sa susunod dahil ang inyong kalusugan, ang inyong sigla, at ang inyong pagkalalaki ay karapat-dapat ipaglaban. Ating muling itayo ito isang umaga sa bawat pagkakataon. Ano po ang masasabi ninyo sa impormasyong ito? Mayroon ba sa mga prutas na ito na ikinagulat ninyo? Ibahagi sa comments sa ibaba. Siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang tapat na payong pangkalusugan at pakiusap ibahagi ninyo ito sa mga kalalakihan sa inyong buhay, sa inyong mga kapatid, mga kaibigan. Maaaring ito ang pag-uusap na magpapabago ng lahat para sa kanila.